Bago pa naideklara ang pandemya sa buong daigdig, gayong hindi naman halos naapektuhan ang bansang Taiwan, hindi nakakalimot ang ating mga kababayan sa paghahatid at pagpapadala ng kanilang mga tulong sa kanilang kapwa OFW at magpahanggang sa Pilipinas. Mula sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net, ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang boses ng OFW. Ako po si Susan K. Batay OCW, Batay OCW, Batay OCW, Batay OCW, yeah, yeah. Si Vermarie Di Malaluan, Pangulo at founder ng United Filipino Workers in Taiwan. Aktibo rin siya sa sports group kung saan siya rin ang Pangulo at founder ng Philippine Migrants Bowling Club. Tulad ko na isang leader, ang ginawa kong paraan para makatulong, nagtinda kami ng mga pagkain kasama ko yung ibang leader, and then yung pinagkitaan nun, yun ang itinulong namin sa Bagyong Rolly doon sa specifically sa Bicol region. So halos nagtuloy-tuloy na yon kasi nagsimula itong 2020 doon nga sa Bagyong Rolly, tapos yung pagputok ng Taal, pagkatapos ito ng pandemic. Yes ma'am, tuloy-tuloy. Kung may magsasabi sa akin na, "Ver, ito kaunting pera," yun ginagawaan namin ng paraan paano namin maipadala. Hindi naman pwede kami magpadala ng bagahe kasi matagal siya makarating, 'di ba? Dahil din sa sitwasyon natin globally. Kaya ang ginagawa namin, pera na lang, andin sila na magbibili ng supplies. Sa kabila ng kalagayan ninyo dyan sa Taiwan, patuloy pa rin na nagtutulong-tulong ang ating mga kababayan para makatulong pa rin dito sa Pilipinas. Yes. Yes ma'am, ramdam namin 'yun kasi maswerte lang kami na andito kami sa bansang Taiwan. Yung pagbigay pansin ng gobyerno sa COVID-19 is binibigyan talaga ng eksaktong atensyon, tulong, kumbaga dito kaya nila talagang i-handle. Kaya ang ginagawa namin dito, kasi okay kami dito, may kinikita kami dito, ang siyempre ramdam namin yung dinadanas ng mga kapwa natin sa Pilipinas, kaya tumutulong kami sa paraan na alam namin na kahit konti makaambag kami. Ganyan kalakas ang bayanihan spirit ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Likas sa tao ang pagiging matulungin, lalo pa kung nasa kalagayan na siya ay magbigay at may kakayahang tumulong. Pero sa kabila noon, mayroon ding labis na ikinalulungkot ang ating mga kababayan dahil sa pandemic. Imbis na may bakasyon, nawala siya kasi, sa Taiwan kaya naman nilang i-handle at saka very excellent ang performance ng Taiwan in terms ng pandemic. Pero sa Pilipinas parang I doubt it kaya hindi kami pinapayagan na umuwi sa Pilipinas. So paano ninyo ginugol yung dapat pagbabakasyon ninyo? Nagtrabaho din ba kayo noon? Siyempre ma'am, tuloy-tuloy po 'yun. Wala ng uwian. For example, 'pag ikaw naman ay isang OFW dito sa Taiwan, lalo na 'pag factory at saka finish contract ka na, kung gusto pa ng amo na i-extend ka, ina-allow noon 'yun. Ina-allow for 6 months, for 3 months, may mga company na nag-a-allow na ini-extend yung supposed to be na finish contract na. Pero ni-lift na nila nung last December, November, December, ni-lift na nila yon kaya kung matapos na ang kontrata mo, uuwi ka na talaga, hindi na nila ina-allow. Sa Taiwan, walang forever. Hindi maaaring magtrabaho doon ang mga manggagawa hanggang gusto nila. May limitado o takdang bilang lamang na mga taon na dapat silang nananatili sa bansang Taiwan. Kapag factory worker, 12 years or 12 mga taon, at kapag caretaker, 14 na mga taon. Pero kung naabutan mo yung before November, ina-allow pa ng government i-extend yun for another 3 months or 6 months, it depends upon your employer. Pero So months na lang, hindi another 2 years or 3 years no. contract. Yes. Yon. Dahil inintindi nila na may COVID-19 sa Pilipinas, may COVID-19 dito, parang kasi hirap sila mag-hire ng bagong worker, di ba? So, in-extend nila yung si worker. Paano naman yung mga kababayan nating nawalan ng trabaho? At kung hindi naman sila nakauwi ng Pilipinas, anong kalagayan nila ngayon sa Taiwan? Pagka nawalan ka ng trabaho, for example, na si company nag-declare na magko-close sila, for example, dahil natamaan sila ng pandemic, ang si broker, hahanapan ka po ng mata-transferan. Kasi kung may nagsara, mayroon naman na patuloy pa rin yung production nila.
tulad ng gumagawa ng mga medical equipment, for example, face mask, gano'n, kailangan nila ng more employee. So kung gano'n yung company na nangangailangan, yung mga jobless, yun ang hina-hire nila. At saka walang worker na affected. Aha. Na matutulad sa iba na as in tatambay siya, lalo na nagsara yung company nila, tambay sila sa safe house gano'n, wala dito. Yan ang kagalingan sa Taiwan. Kapag nawala ng trabaho ang isang foreign worker o dayuhang manggagawa doon, mayroong maghahanap ng kapalit na trabaho at ang tawag nga sa kanila ay ang kanilang mga broker. Kumustahin naman natin ang mga patakaran at mga pulisiyang ipinatutupad ngayon sa Taiwan. May mga bansang tinututulan ng kanilang mga mamamayan ang kanilang mga patakaran sa pagkontrol ng COVID-19. Masunurin din ba at walang kumokontra sa mga kababayan natin doon o hindi rin sila sumusunod? Ay, opo, kasi mahirap kakarampot na nga yung sahod mo, magkaka-penalty ka pa, pangit pa yung records mo, 'di ba? Kaya kailangan sumunod ka talaga. Kung ang Pilipinas siguro, kung ang mga kababayan natin kung sumusunod lang na walang reklamo, siguro madali nating malabanan ang pandemic na 'to. Mhm. Malalagpasan natin ng mabilis. Dito sa Taiwan talaga ma'am, grabe ang disiplina talaga ng tao. Lahat, wala, bata, matanda, lahat naka-face mask. Lalo na ngayon sa ikalawang strain ng virus, mas lalo silang humigpit. Yung parang sa mga bus stop, may mga pulis na nakaantabay, nakatingin. May nahuli daw na kababayan natin sa siguro sa 1,000 na yun, siya lang mag-isa yun, na hindi siya naka-face mask, 15,000 daw yung multa niya, New Taiwan dollar. So 15,000 15,000. NT dollars. Magkano yun sa piso? Oy, nasa ano na, malapit-lapit na sa 25. 25,000 25, uy pesos? malaki, oo, malaki na yung palitan ngayon, eh. Siyempre bayad siya kasi pili ka, magbayad ka o makulong ka. Ako usually hindi ako sumusuot kasi sagabal siya, eh, 'di ba? Sagabal siya, pero nung nagka-pandemic na, wala kaming choice kundi magsuot talaga. Kasi ano din, eh, para din sa kabutihan namin yun. Kailangan tayo magsunod sa batas nila kasi andito tayo. Tama si Vermarie. Kailangan talagang sumunod sa batas ang ating mga kababayan saan man sila naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong panahon ng pandemya, papaano natutulungan ng mga leader ng PhilCom o Filipino Community ang ating mga kababayan, lalo pat ito ang mga panahon na masasabi nating may mga pinagdadaanan din sila. Ang mga caretakers, yung day off nila is limitado. Lalo na ngayon na nagka-pandemic, mas lalong humigpit si amo. Ngayon, mas lalo siyang naloloka kasi hindi siya makalabas, eh, hindi na siya palalabasin. Kasi nga, kung dati, twice a month, thrice a month, ngayon lalong hindi. Siguro, maswerte niya na kung nagkaroon siya ng isang beses sa isang buwan. So, si worker, nai-stress. Sabi ko, dapat mag-unawaan tayo. Kung gusto mo ring mabuhay, anuhin mo ang day off, anuhin mo ang pahinga sa labas, na kung makapagpahinga ka din naman sa loob, bakit ka pa lalabas kung ang buhay natin nakataya naman? Kasi kung lalabas ka at makukuha mo yung virus, so paano mo mai-enjoy ang life? Kaya dapat both kayong employer at ikaw ang employee, mag-unawaan na lang po kayo na for the meantime lang po ito na may pandemic tayo, dapat tayo mag-ingat. Hindi ba, bago pa ang pandemic, noon pa, yan talagang issue dyan sa Taiwan. Napakahirap kumuha Correct ng day ma'am, off. Eh di lalo correct pa, ma'am. nitong nagkaroon ng pandemic. Kaya ma'am, kaya nauunawaan ko yung iba na minsan yung mga OFW na para na siyang mga kahit konting bagay, post dito, post doon, unawain mo na lang kasi yan yung way niya na ma-overcome niya yung anxiety na niya sa isip niya, Depression 'di niya. ba? Mm. Oo, depression niya, kung ano man yang nasa isip niya, kaya hayaan mo muna siya kung lagi siyang post ng post, eh, kailangan natin unawain, eh. Yung mga hindi nakauwi ng mga kababayan natin, ano ba yung gusto nilang iparating sa kanilang mga kaanak, kapamilya dito sa Pilipinas? Sa akin personally, ang aking sinasabi sa family ko, mag-ingat, kailangan kung hindi mo ginagawa ito noon,
Ngayon, kung hindi ka naghuhugas ng kamay, 2 times a day ka lang maghugas ng kamay. Ngayon, kung kaya mong gawin 20 beses, o gawin mo. Mag-ingat kayo kasi kami dito nag-iingat kami. Ang maigagawa mo lang talaga sa panahon ngayon kundi is ibigay yung pangangailangan ng family mo. Kasi yun lang talaga ang maibibigay namin sa ngayon kasi hindi talaga kami makakauwi. Sa bawat pamilya, sa bawat bansa, may kanya-kanyang estilo kung paano lumaban sa pang-araw-araw na problema sa buhay. Paano naman hinarap ng ating mga kababayan sa Taiwan ang mga problema doon ngayong pandemic? Noong kasagsagan talaga ng pandemic, bawal yung mass gathering, pati pagsimba bawal. Kumbaga, ang Taiwan nag-restrict sa time na yun, pati mga meeting, mga gano'n, binawal yun. Ang puwede niyo lang kasing gawin, mag-meet up kayo 4, 5, hindi puwede yung more than 20, binawal yun dati. Yan na lang, usap-usap lang sa park ng saglit or kakain sa labas kasi dito ma'am normal ang buhay dito, may mga restaurant bukas, may ang transportasyon, patuloy ang paggana. Kaya dito parang hindi mo pa rin feel na nasa gano'ng sitwasyon ka, magkikita lang kayo na 5 or 6 kakain, sunod uuwi na, yun lang. At least nakakita ka ng ibang environment na malalagpasan mo, basta naka-wear lang lahat ng face mask kahit nasa meeting. May mensahe ba kayo sa inyong pamilya? Anyway, yung ating mga kababayan naman ay nakamonitor saan man sa mundo at maging yung ating mga Pilipino na tumututok po sa ating Bantay OCW program. May gusto bang sabihin ang ating mga OFW sa Taiwan sa pamamagitan ninyo, Miss Vermarie? Siguro ang masasabi ko lang, sumunod tayo sa alituntunin ng gobyerno natin, susundin natin yung mga health protocols. Kasi sa panahon ngayon kailangan natin yung pagkakaisa talaga, pagtutulungan, pagdadamayan, at yung pagmamahal natin. Kasi yun nga ang sinasabi, maigsi lang ang buhay. Itong pandemic na 'to is pagsubok lang ito po sa atin kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Panginoon na na dapat sa iksi ng buhay pahalagahan po natin bawat bawat oras, bawat minuto at segundo nito na may kabuluhan. Para sa pamilya ko po, na dagdag pa yung ingat kasi sa panahon ngayon kailangan bawal talaga magkasakit kasi naku 'pag nasa ospital ka wala talagang magbibisita sa'yo. Mananampalataya, manalangin na ma-overcome natin ito. Salamat, Vermarie Di Malaluan, sa iyong mga naibahagi sa amin sa Bantay OCW. Hangad namin ang inyong patuloy na kaligtasan dyan sa bansang Taiwan. At para sa ating bantay kaso, nakatanggap tayo ng mensahe mula kay Romel. Sabi niya, may project sila sa Kuwait mula pa noong 2014 pero pinauwi sila dito sa Pilipinas noong Hunyo 2020, last year, panahon na ng pandemic. At ngayon daw ay sinasabi niyang may panibagong project sila sa United Arab Emirates o sa UAE. Pero ayon sa kanya, ang problema ay ang visa dahil hindi raw po nag-i-issue ng visa ang UAE. Ang question ngayon ni Romel, pwede po ba na mag-sponsor ang aking kaibigan at pagdating sa UAE ay doon na lamang aayusin ang aking visa? Ang company naman daw niya ang magpo-provide ng kanyang working visa pagdating na doon pero kasi ngayon wala raw po talagang ibinibigay pa na working visa. Romel, ikinonsulta namin sa POEA ang inyong problema at ayon mismo kay Administrator Bernard Olalia, mahirap po na lumabas ng bansa kung wala kayong working visa. Lockdown din ang United Arab Emirates at sinasabi niya, marami rin po nagsarang kumpanya doon at kung hindi naman kasi kayo lalabas as properly documented OFW, mas mahihirapan po yon dahil wala po kayong proteksyon. And dito rin naman po sa Bureau of Immigration, hindi rin sila papayag na wala kayong working visa at syempre, dapat po may kontrata kayo dyan. Maghintay-hintay na lang po tayo na kapag nagbukas na ang UAE at mabigyan po kayo ng tamang mga dokumento para po kayo makabiyahe uli. Nakasalalay po doon yung inyong kaligtasan at syempre yung inyong proteksyon. Maraming salamat, Romel, para sa ating Bantay Kaso. Malakas pa rin ang spirito ng bayanihan o pagtutulungan ng buong sangkatauhan.
Tulad sa Taiwan, hindi umaasa sa kanilang sarili ang ating mga kababayan doon. Patuloy nilang pinanghahawakan ang kanilang pananampalataya at regular na pananalangin sa Diyos. Salamat, Vermarie Di Malaluan, mula sa Taipei, dyan sa Taiwan. Basta po tatandaan ninyo palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Facebook, Twitter, and YouTube. Mula sa Radyo Inquirer Online at Inquirer.net, ako po si Susan K. At ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW.